Hallelujah. Isang malakas na palakpak sa ating Panginoon. At gustuhin ko mang tumungo sa flow ng awitin, mga kapatid, pero meron po kasi tayo pag-uusapan pa, kaya bibitinin ko kayo saglit at kayo po yung makakaupo muna. Ang ganda sana ng awit at ang ganda na sanang tumungo sa preaching of the word. Kaya lang, marami pa akong nailista at iniisip ko nga po na yung preaching of the word ay i-series na lang ito. Magkakaroon marahil tayo ng part 2 kung loloobin ng Panginoon, sapagkat sa pakiwari ko po ay magiging mahaba ang topic na ibinigay ng Panginoon sa atin sa araw na ito. So magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. Salamat sa Panginoon na muli tayo nagpangita sa dakong ito. Halos isang linggo po kaming wala dahil kagaya ng mga narinig ninyo, kami po ay pumaroon sa Negros Occidental, sa Visayas, dahil sa ilang mga mahalagang fellowship na aming pinuntahan. Una na dyan ay yung ministerial meeting, PMA, Philippine Ministers Association Ministers Meeting. At yan po ay dinaluhan ng mga pastor around the Philippines, Luzon, Visayas, and Mindanao. More or less, nasa mahigit 100 mga pastor yung nandoon. At hindi pa po kasama dyan yung iba pa dahil yung iba ay sadyang hindi po nakakapunta dahil malayo. At yung mga nakaparoon ay majority mga taga-Visayas. Pero yung mga taga-Luzon, meron lang mga representative kagaya namin at sa mga taga-Mindanao. Actually, yung nakasama namin sa station namin, kasi merong 3 station, pinaghati-hati yung mga bisita ng mga pastors dahil hindi kaya ng isang simbahan lamang na i-accommodate lahat. Kaya hinati kami sa 3 station. Yung station 1 ay kay Pastor Joel Go. Yung station 2 ay kay Pastor John Saiping. At yung station 3, nandun kami kay Pastor Noby Carlos, mga kapatid. At ang gaganda po ng simbahan nila. At pinagpala po ng Panginoon ang mga gawain doon. At kami ay halos nasa 75 ministers doon sa station 3. According doon sa record na sinusundan ko. Kaya kapag kumakain kami, ang dami namin. At tunay na pinagpala ng Panginoon ang aming pagparoon. Maraming mga na-meet ng mga bagong pastor. At doon nga po sa station 3, kay Pastor Roby, ang kasama namin ay ang mga matatapang at mga veteranong pastor from Mindanao. At ito rin yung mga nakasama namin sa Sagay City na kami po ay pumunta sa simbahan po ni Pastor Sakayan. Inaanyayahan ko po kayong lahat na muling magsitayo, mga kapatid, para sa isang maikling panalangin. Pero bago yan, basahin natin ang scriptures natin sa Book of Malakay, chapter 4, beginning at verse 1. Sasama niyo po ako sa prayer, mga kapatid. Hanggang ngayon ay meron pa rin po akong ubo. Buti nga po ay may boses na po ako. Nung Wednesday, kahit hindi po ako nakatayo dahil wala po talaga akong boses. Dahil sa ubo, sa plema. Pero ngayon, kahit papaano ay nakakapagsalita po ng maayos. Okay, from verse 1 ng Malakay chapter 4, sabi dito, For behold, the day cometh, that shall burn as an oven, in all the frauds, in all that do wickedly shall be stubble. In the day that comes shall warn them up, says the Lord of hosts, that it shall leave them neither root nor branch. But unto you that fear my name shall the Son of righteousness arise with healing in his wings. And ye shall go forth and grow up as calves of the stool. And ye shall tread down the wicked, for they shall be ashes under the soles of your feet in the day that I shall do this, says the Lord of hosts.
Remember ye the law of Moses, my servant, which I commanded unto him in Horeb for all Israel, with the statutes and judgments. Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. And he shall turn the heart of the fathers to the children, in the heart of the children to their fathers, lest I come and smite the earth with a curse. 2 Peter chapter 1, verse 16. Sabi po ni Apostol Pedro, verse 16 ng 2 Peter, chapter 1, verse 16. 2 Peter, chapter 1, verse 16, sabi dito, for we have not followed cunningly devised fables, when we made known unto you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but were eyewitness of his majesty. For he received from God the Father honor and glory, when there came such a voice to him from the excellent glory, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. And this voice which came from heaven we heard when we were with him in the holy mounts. We have also a more sure word of prophecy. Sabi ni Pedro, we have also a more sure word of prophecy or prophecy, whereunto ye do will, that ye take heeds, as unto a light that shineth in the dark place, until the day dawn and the day star arise in your hearts. Tayo saglit na manalangin, mga kapatid. Dakilang Diyos, aming Ama, Lord, muli kaming dumudulog sa iyong paanan, sa iyong harapan, na sa iyo lamang kami, Panginoon, umaasa. Binasa namin ang mga salitang ito mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Pwede kaming magkaroon ng unawa, ng ideya sa mga bagay na ito, pero ang nagpapahayag po ay ikaw, Panginoong Diyos. Kung kaya tulungan mo kami sa umagang ito. Speak to us, Lord, as we commit to you our lives, O God. Gamitin mo lamang ang iyong lingkod bilang instrumento at alulod ng biyaya. Make us worthy to receive thy word, Lord God. At may balik lamang ang papuri, pasalamat sa iyo. Sapagkat ito ay aming dalangin, aming itong kahilingan at sinasampalatayanan sa iyong dakila at banal na pangalan. It is only in the mighty name of you, our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen and amen. Isang malakas na palakpak sa Panginoon. Kayo po'y malaya ng makakaupo, mga kapatid. Hallelujah. Sumuli, isang mapagpalang araw sa ating lahat, sa mga kapatiran, sa mga bisita. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. So, nais ko po itong pamagatan, mga kapatid, na actually, yung unang pamagat ko nito ay hinango ko sa preaching propeta na it is the rising of the sun, sapagkat ito yung patuloy din na naroon sa puso ko at ang daming mga kaganapan sa aking pagbabasa, sa pakikinig ng mga awitin, ay meron talagang gustong ipahayag ang Panginoon regarding dito about sa rising of the sun. At sa mga ipinaawit ni Brother Jeff sa joyful song ay nabanggit doon na ang ating Panginoon ay He is risen. Diba? Bagamat ang ating Panginoon ay literal talaga na nagbangon sa mula sa mga patay, mga kapatid. Pero ang pag-uusapan natin dito ay hindi lamang yung natural na araw, this is UN, kundi ang ating Panginoong Jesucristo bilang the Son of God, Son of Man, and Son of David. Pero yung topic natin ay pinamagatan ko pong the Son of Righteousness arise with healing in His wings. So, tumimo kasi sa akin yung arise at yung healing. Ang word na healing, kung titingnan natin sa Gregong salita, sa Hebreong salita, mga kapatid, kung titingnan nyo yan, hindi ko na po ginawa ng PowerPoint, yan ay may kahulugan na cure. Yung healing kasi, mababang salita na para bang kagalingan. Pero sa mas malalim na salita,
galing sa Hebreyong salita, mga kapatid, ito ay i-cure. At ang pangalawa ay deliverance. Ang kagalingan, malimit nating marinig, pero pag pinag-usapan ang isang lunas na may kinalaman sa pagpapalaya, deliverance, ito ang kailangan natin sa mga huling araw na ito. Kagaya ng binanggit ko dati, ayaw ko na pinatawad lang ako ng Diyos sa kasalanan ko. Gusto kong makalaya sa kasalanan na nagawa ko. Iba po yung pinatawad ka ng Diyos sa pinalaya ka. Kasi maraming pinatawad, pero bumabalik pa rin sa kasalanan kanilang nagagawa o nagawa dati. Pero kapag ang isang tao ay pinalaya ng Diyos, dineliver, merong mawawala sa kanya. At pag pinag-usapan ng deliverance, mga mahal kong kapatid, lalong-lalo pag may kinalaman sa puso natin, may mga bagay na kinakailangang maalis dyan. At tayo ay naghihintay sa kapangyarihan ng Panginoon na muling mahayag sa mga huling araw na ito bago ang kanyang muling pagbabalik. Sapagkat ang ating Panginoon ay pumarito sa unang pagkakataon nang siya ay mag-ministry sa 3.5 years na ministry ng ating Panginoon after River Jordan Baptism. Ipinakita ng Panginoon ang kapangyarihan na meron siya. Deliverance. Ang mga demonyo, ang mga wicked spirits ay walang kakayanan at wala silang kapangyarihan na tumayo sa harapan ng presensya ng ating Panginoon. May mga karamdaman na malala na pinagaling, may mga patay na binuhay, bulag na nakakita, bingi na nakarinig. So, ito yung mga manifestation ng kapangyarihan ng Diyos sa kanyang unang pagparito, mga mahal kong kapatid. At kahit man po yung mga alagad ng ating Panginoon, yung mga apostoles na ikinumisyon niya, after na siya'y umakyat sa langit, sa loob ng ilang mga panahon, sa pagpapasimula ng iglesia, from the day of Pentecost hanggang sa panahon ni Pablo. Kasi 20 years yung pagitan ni Pablo kay Pedro. Si Pedro ay kasama ng Panginoon noong 33 AD. Ang ating Panginoon ay pako, 33 AD. Inilibing siya, 33 AD, nabuhay din siya, 33 AD. At inutusan ng mga alagad, wala pa noon si Pablo. 11 lang kasi si Judas nagpakamatay. 11 lang yung nabuo ulit at sila ay naghumayo ng humayo. Pero after 20 years, idinagdag ng Panginoon si Pablo. Kaysa yung kumumpleto ng pang-12. Tama ba? Bagamat meron palang ipinuno, meron palang ipinuno, kaya lang palabunutan yung yung parang lats. Hindi talaga sigurado. Pero yung sa kaisipan ng Diyos, ang pang-12 talaga, mga kapatid, walang iba si Apostol Pablo. So, hindi natin pag-uusapan na yan. So, sa pagpapasimula ng iglesia, sa panahon nila Apostol Pedro, nila Apostol Pablo, ay makikita natin na ang araw ng katwiran ay napakaliwanag sa kanila. The Son of Righteousness arise to them. Sapagkat ang ating Panginoon, siya ang katuparan ng mga hula sa lumang tipan at nais kong bumasa ng ilang mga scripture na lamang, mga kapatid, sa Book of John. Uunahin natin ang Luke chapter 1. Ito ay bahagi ng prophecy ni Zacarias, yung tatay po ni John the Baptist. Hindi na rin natin iisa-isahin ang mga pangyayari dito. Itong si Zacarias ay kinausap ni Gabriel at pinagsabihan na magkakaroon sila ng anak ni Elizabeth at ang ipapangalan ay John. Pero hindi naniwala si Zacarias kaya ang ginawa ng anghel, itinikom ang kanyang bibig, naging pipi siya. Paglabas siya sa templo, hindi na siya nakakapagsalita. At lumipas ang ilang mga panahon, buwan, na itong si Zacarias ay hindi nakakapagsalita. Pero nang muling mabuksan ang kanyang bibig, sapagkat itong si Juan Bautista ay dumating na, ito ang kanyang naging propesya, mga mahal kong kapatid. Luke chapter 1 verse 67. Sabi dito,
And Zacharias was filled with the Holy Ghost and prophesied, saying, 67, Sister Meran, 67. Luke chapter 1, verse 67. Yeah. So ito'y tatay po ni John the Baptist. And verse 68, Blessed be the Lord God of Israel, for He has visited and redeemed His people, and has raised up an horn of salvation for us in the house of His servant David, and speak by the mouth of His holy prophets, which have been since the world began, that we should be saved from our enemies and from the hand of all that hate us, to perform the mercy promised to our fathers, and to remember His holy covenants. So take note propesya po to ni Zacharias, yung tatay ni John the Baptist. So take note nyo po yan. Kasi mamaya babalikan natin si Juan Bautista. At ang tatay niya ay nag-prophesy. Na ang pinopropesya niya ay patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi sa verse 72, to perform the mercy promised to our fathers and to remember His holy covenants, the oaths which He sware to our father Abraham, that He would grant unto us that we, being delivered out of the hand of our enemies, might serve Him without fear. Sabi diyan, upang tayo may pagkaloob sa atin na tayo ay, doon na lang tayo sa English, Sir Mary Ann, upang tayo ay makalaya mula sa mga kamay, hand of our enemies. Tayo ay makalaya sa mga kamay ng ating kaaway. At upang tayo ay makapaglingkod sa Diyos na walang takot. Wala nang pag-aalinlangan. Magsisimba tayo, magpupuri tayo sa Panginoon, magwo-worship tayo sa Kanya. Hallelujah, tatahan tayo kasama ng Diyos na walang anumang inaalala. Pero ngayon, all of us need deliverance. Sapagkat may mga kapatid na nandito ngayon na maraming inaalala. Uuwi sa kanilang bahay na ang daming problema, ang daming suliranin, may karamdaman pa rin, may kahinaan pa rin. May mga taong galit pa rin sa iyo. Kaya sabi ng Biblia, darating ang araw na yung mga taong galit sa atin, yung mga kaaway natin, ay pasusukuin ng Diyos. At tayo'y lubos na palalayain. Hallelujah. In verse 75, maglilingkod tayo sa Diyos na walang takot sa kabanalan. Amen. Maglilingkod tayo sa Diyos sa kabanalan, sa katuwiran. Ano sabi diyan? All the days of our lives. All the days of our lives. Sasamba tayo sa Diyos. Maglilingkod tayo sa Kanya sa kabanalan at sa katuwiran. Kailan yan? Kapag tayo ay nakalaya na ng lubusan. In verse 76, mga kapatid, and thou, child, pertaining na sa ating Panginoon, and thou, child, shall be called, ito'y patungkol kay John the Baptist, and thou, child, shall be called the prophet of the highest, for thou shalt go before the face of the Lord to prepare His ways, to give knowledge of salvation unto His people by the remission of their sins. Kaya itong si Juan Bautista, dumating na nagbabautismo sa pagsisisi. Siya ang nagpakilala sa ating Panginoon, inihanda niya ang daanan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa unang pagparito ng ating Panginoon ay merong Juan Bautista na ginamit ang Diyos. Bago nakilala ang ating Panginoon, meron munang Juan Bautista. Merong Juan Bautista na nagsabing, narito ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Diba? Siya ang nagpakilala. Merong tinatawag na forerunner, mga kapatid. Kaya nga, itong si Juan Bautista, siya yung nilalaman ng Malakay, chapter 3, verse 1. Hanggang sa mga sumunod ng mga talata. Sa pagpapatuloy, sabi dito, sa verse 78,
Through the tender mercy of our God. Ito, bibigyan natin ito ng diin. Dahil sa magiliw na habag ng aming Diyos o ng ating Diyos, ang pagbubukang liwayway, buhat sa kaitaasan, ay dadalaw sa atin. The day spring from on high has visited us. Yang day spring na yan, pag kinuha nyo po yan sa Gregong salita, mga mahal kong kapatid, yan ay sunrise. Sa pagsikat ng araw. Kaya yung topic natin, di ba, yung topic natin kasi, the Son of Righteousness arise with healings in His wings. So, kailan ba ito unang sumikat, mga kapatid? Kailan unang sumikat ang liwanag na ito? Well, ang isyuin na ito, literal na sinabi ng Malakay, the Son of Righteousness. Kung babalikan natin yung Malakay chapter 4, Sister Mary Ann, literal talagang isyuin. Yung araw na meron tayo na sumisikat sa silangan. Pero alam naman natin na ito ay lumalarawan, mga mahal kong kapatid, at talagang ang tinutumbok dito, walang iba, ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ang ating katwiran. Kaya pwede nating palitan yung SUN ng the Son of Righteousness. Di ba? Ang ating Panginoon, the Son of God. Hallelujah, ang anak ng katwiran. Ang katwiran. At merong kagalingan at kalayaan sa Kanya. Tuloy natin yung binabasa natin sa Luke. Sabi diyan, through the tender mercy of our God, whereby the day spring from on high has visited us. To give light, verse 79, Luke chapter 1, verse 79, to give light to them that sit in the darkness and in the shadow of death, to guide our feet into the way of peace. Amen. Hallelujah. So yan ang purpose ng ating Panginoon ng sa magkatawang tao bilang the Son of God. Ang John chapter 3 ay nagsasabi, basahin natin, familiar na verse ito, for God so loved the world, verse 16, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have an everlasting life. For God sent not His Son into the world to condemn, for God sent not His Son into the world to condemn the worlds, but that the worlds through Him might be saved. He that believeth on Him, verse 18, is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. And this is the condemnation, that light is come into the worlds, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. So meron pong pagsikat ng araw, mga mahal kong kapatid, na ang ating Panginoon ay pumarito. 2,000 taon ang nakalipas. Hallelujah! Merong liwanag na sumilang sa sanglibutan. Ano ang ipinapakita ng pagsikat ng araw, mga mahal kong kapatid? Lalo kapag nagbubukang liwayway, panibagong simula, panibagong pag-asa. Diba? Yung gabi, walang katiyakan kung ano meron sa, kapag gabi matutulog ka, walang katiyakan. Gigising ka sa umaga na marami kang iniisip. Pero bawat umaga, sabi pa nga ng Lamentation chapter 3, sa bawat umaga, laging bago ang biyaya. Ang pag-ibig, ang habag ng Diyos. His mercy and compassions is new every morning. Lamentation chapter 3, verse 20, 21, 22. I-take note nyo na lang. Ang kaawaan ng Diyos, ang kanyang kagandahang loob ay laging bago tuwing umaga. Amen. Kaya pag pinag-usapan ang pagsikat ng araw, ang pagbubukang liwayway, mga mahal kong kapatid, ang ipinapakita dyan ay pag-asa. Tatanungin ko kayo sa umagang ito, sa araw na ito. Nasaan tayo? Nasa gabi pa o nasa kaliwanagan na, mga mahal kong kapatid?
Ang araw bang ito, hallelujah, ay sumikat na sa atin? Sumilay na ba ito? Sabi ng scripture na binabasa natin, ang mga tao ay mahahatulan, they are condemned, sapagkat ang liwanag ay dumating, pero hindi nila tinanggap ang liwanag. Parang isang tao na nakakulong sa kuweba, nakakulong sa den, na ang meron doon ay karimlan, kadiliman, wala, paikot-ikot ka lang doon. Paikot-ikot ka lang sa kulungan, sa den, sa yungib, o kaya kahit sa lugar na ito, pag nag-brown out, nakita nyo kanina, di ba? Nung nag-brown out, madilim. Try to imagine, lalong-lalo kung gabi. Wala kang makikita. Tama ba? Kapag madilim, wala kang makikita. Kaya lang yung mga tao, sa unang pagparito ng ating Panginoon, mga mahal kong kapatid, yung mga Hudyo, lalong-lalo na ang liwanag ay sumikat sa kanila, hindi nila tinanggap. Sabi ng scripture, mas ginusto pa ng mga taong ito na manatiling bulag. Nanatili sila sa kadiliman kaysa magdiwang at magsaya sa liwanag na hatid ng ating Panginoon. Din ang ating Panginoon nag-ministry sa loob ng 3 years, mahigit mga mahal kong kapatid. Nang siya mabautismohan sa River Jordan, ang edad niya ay 30 anyos. Kaya nagpasimula ang liwanag not until when he was 30 years old. Bantayan niyo yung mga taon na babanggitin ko. From day 1 AD, nang isilang ang ating Panginoon, sabihin natin, nang isilang siya, from 6,000 BC sa panahon ni Adan, 4,000 BC sa panahon ni Abraham, 2,000 BC sa panahon nila Moses, 1,000 BC sa panahon nila David, then 1 BC, then ang sumunod ay 1 AD. Pumasok ang Anno Domini, bilangan ng mga taon sa panahon natin, na kung saan ang sinusundan ay ang birth of Christ. From AD 1 hanggang 29 AD. Iba po yung bilangan nun, mga mahal kong kapatid. Napag-usapan namin to ni Pastor Saldi nung nakaraan. Sapagkat ang Alpha, ang ating Panginoong Jesus, hallelujah, na nakaluklok sa trono ng kaluwalhatian, nakasama ang mga anghel, ay nagkatawang tao. Kaya from AD 1 hanggang AD 29, hindi po to kasama sa bilangan. Magpapasimula ang bilang natin, sabihin natin 30. Sapagkat dito nabautismohan ang ating Panginoon sa River Jordan. At may dalawa tayong taon na titingnan. 30 AD at 33 AD. Sapagkat from 30 AD hanggang 33 AD, ang ating Panginoon ay nag-ministry. 3 years. Nabautismohan siya sa edad na 30 anyos, at ang ating Panginoon ay nagturo at nangaral sa loob ng 3 taon. Noong 33 AD, nasusundan niyo po ba? Noong 33 AD, ang ating Panginoon ay ipinako sa krus ng Kalbaryo. Inilibing. 3 araw siya. Actually, ito, lilinawin natin to sa umagang ito. Lagi nating mini-mention na 3 days. 3 araw ang ating Panginoon na nasa libingan. At kung i-compute natin to, mga mahal kong kapatid, pag sinabing 3 days, ang equivalent niyan ay 72 hours. Sapagkat ang isang araw ay equivalent ng 24 hours. Ang 2 araw, 48 hours. Ang 3 araw, 72 hours. Ang tanong, anong oras namatay ang ating Panginoon? Anong oras siya inilibing? At anong oras siya muling nabuhay? Sapagkat kapag nakita natin yung panahon na muli siyang nabuhay, mga mahal kong kapatid, may panibago tayong pasisimulan sa pagtingin ng mga panahon. Tingnan niyo ang bahaging ito sa Mark, bago tayo magpatuloy. So, about the coming of the Lord dito, mga kapatid, may hinihintay tayo. Nung nakaraan, may mga binanggit ako na dapat nating bantayan, yung six vision ni Brother Branham, na merong babae na magiging presidente sa Amerika sa unang pagkakataon.
Hindi pa yun nangyari kailanman sa kasaysayan ng Amerika. Pero noong 1933, merong vision na pinakita ang Diyos kay Brother Branham. 7 vision na sunod-sunod. Yung 5 ay nangyari na. Yung pang-6 na vision ni Brother Branham, meron siyang nakitang makapangyarihang babae na lumitaw sa Amerika. Nang sabi niya, it's either Roman Catholic Church power or a woman president. At nang makita ni Brother Branham, yung ika-6 na pangitain, paglingon niya, ang pang-7 vision ay naganap. Nangyari din. Diba? Yung 6 vision, babaeng naging presidente, naging makapangyarihan. Habang nakikita niyo yung babae na lumilitaw na makapangyarihan sa Amerika, paglingon niya. Bakit siya lumingon? Meron siyang narinig na malaking pagsabog. Habang pinagmamasdan niya ang makapangyarihang babae na lumitaw sa Amerika, merong sumabog na napakalakas. Paglingon niya, yung ika-7 vision, ang Amerika ay puro debris, crates, usok. That is the nuclear war. World War III yan, mga mahal kong kapatid. Kaya yan yung binabantayan natin. At ngayon, dito sa tinatalakay natin, makikita natin, may makikita tayo kung anong oras na tayo ngayon. Sapagkat, ang resurrection ng ating Panginoon, take note for this, yung resurrection ng ating Panginoon, yung body niyang pisikal, ay tumitipo sa kanyang katawang espiritual. Ang katawan ng ating Panginoon ay inilarawan sa iglesia. Pero hindi ito, yung pisikal niyang katawan sapagkat ang ating Panginoon ay mayroong pisikal na katawan. Ito yung inilibing. Ito yung muling nabuhay. At ang kalagayan ng katawan ng ating Panginoon ngayon ay glorified body. Maluwalhati, makapangyarihang katawan. Pero mula sa makapangyarihang katawan ng ating Panginoon, nakaluklok sa trono ng katawang tao 2,000 years ago. Naging taong kagaya natin. Namatay noong 33 AD, inilibing, at muling nabuhay sa 3 araw. Pero ang tanong, ilang oras na nasa libingan ng ating Panginoon? Ilang oras? 3 days ba talaga, mga mahal kong kapatid? At titingnan din natin dito yung hula sa Hosea, chapter 6, verse 1 to 3, na after 2 days, pagkatapos ng 2 araw, ang mga Hudyo ay babalik sa Panginoon. Sapagkat ang mga Hudyo noong 33 AD, they reject the Messiah. Yung culmination ng kanilang rejection ay nangyari noong 33 AD. Bagamat ang ating Panginoon nangaral from 30 AD, 31, 32, nire-reject siya ng mga Pharisee, ng mga Sadducee, ng mga Israelita, pero yung talagang rejection nila, yung panahon na pinutol sila para maganap yung hula sa Daniel chapter 9, ay noong 33 AD. The Messiah shall be cut off. Saan pinutol ng Messiah? Sa Israel. Sabi ni Pablo, kagaya sila ng sanga na pinutol. At tayo naman na hintil, mula sa ligaw na puno ng olibo, ng igos, di ba sanga tayo na mula sa ligaw na puno ng igos, ikinabit tayo. Kailan yun nangyari? 33 AD. 33 AD nang mabuhay ang ating Panginoon sa mga patay. Nang siya'y umakyat sa langit, naghalal siya ng mga manggagawa, ng mga ministro. At sino ang mga na-convert, mga mahal kong kapatid? Mga hintil. Ang mga Hudyo, yung general Israelites people, they reject the Messiah. Naputol sila. Kailan sila naputol? 33 AD. Kaya kung babasahin natin ang Hosea, nabanggit ko na lang din naman, basahin nga natin sa Sister Mary Ann. Dadahan-dahanin na natin, kasi critical ang paksang ito. Critical ito, mga mahal kong kapatid. Excited man ako na sabihin na yung mga nasa dulong bahagi, pero dadahan-dahanin natin, sapagkat makikita nyo anong oras na tayo ngayon. Itong panahon ng 2024, anong oras na tayo? Alas 4 ba? Alas 5? Alas 6? Sisikat na ba muli ang araw? Kasi ang araw, sumisikat, lumulubog, sumisikat, lumulubog. Katingnan niyo po sa loob ng 2,000 years,
Iba-iba yung kalagayan ng simbahan. Ang espiritual na kalagayan ng mga tao. Sabi sa Hosea 6:1, ito po ang mga Hudyo na nagsasabi, kung babasahin sa mga unahang mga kabanata, yan ay mga Israelites people. Sabi nila, come and let us return unto the Lord. Bakit sila babalik? Nahiwalay sila. For He has torn, tayo kaniyang binalian, and He will heal us. Isang araw muling pagagalingin ng Panginoon, palalayain muli ng Panginoon ang kanyang bayang Israel. He has smitten, tayo kanyang pinalo, and He will bind us up. Kaya nga noong 33 AD, ano nangyari sa kanila? When they reject the Messiah, mga mahal kong kapatid, anong nangyari sa mga Hudyo? Dumating ang araw, nagpangalat sila. Lalong-lalo noong 70 AD, nang lusubin ng Romano ang Israel, ang Jerusalem sinunog, ang templo ay sinira, ninakaw ang lahat ng mga mahalagang bagay nandoon sa templo. Ano nangyari sa mga Hudyo noong 70 AD? Nawala sa mapa. From 70 AD, walang Jerusalem, walang Israel. Kailan lang sila nakabalik? Kailan lang ulit nagkaroon ng Israel? 1947. Di ba? Sa tagal lang panahon, dahil nireject nila ang Panginoon, binalian sila, binali sila, nakagaya ng sanga na binali sa puno. At tayo naman ng mga hintil ay ikinabit. Kaya yung biyaya, yung kaligtasan na para sana sa mga Hudyo, napunta saan? Napunta sa atin. Yung Diyos ng Israel, yung Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Israel, naging Diyos natin. Dati ang Diyos ng Pilipinas, mga bathala kung sino-sino, mga Diyos-Diyosan. Pero dahil tinalikuran, nireject ng Israel ang Panginoon, tayo naman ngayon ang nakasumpong ng biyaya. Kailan yan nagsimula? 33 AD. Hallelujah. Alam natin yan. Si Eva, saan nanggaling? Sa tagiliran ni Adan. Saan nagmula ang nobya ni Kristo, the bride? Sa tagiliran din ng ating Panginoon. Sabi ng prophet, nang tusukin ang tagiliran ng ating Panginoon, lumabas ang tubig at ang dugo. Ang ipinanganak noong 33 AD, ang inilabas noong 33 AD, ay ang iglesia ni Kristong totoo. Amen. Hallelujah. Nagkaroon ng totoong iglesia. At ang mga Hudyo na tumalikod, binali sila. Kaya ngayon, tingnan niyo po ang kalagayan ng Israel, mga mahal kong kapatid. In verse 2, ito, prophecy. After 2 days, will He revive us? Pagkatapos ng 2 araw, tayo ay kanyang muling bubuhayin, ikakabit. And the 3rd day, He will raise us up. Sa 3 araw, ay muli niya tayong ibabangon at bubuhayin. At tayo ay mabubuhay sa kaniyang harapan. Kailan yan? Sa millennium. Diba? 1,000 years, millennium. 1,000 years, millennial reign ng ating Panginoong Diyos. And verse 3, then shall we know if we follow to know the Lord. His going forth is prepared as the morning. Then shall we know if we follow to know the Lord. His going forth is prepared as the morning. And He shall come unto us as the rain, as the latter and former rain unto the earth. Ang Panginoon ay darating na kagaya ng umaga. At alam natin, mga mahal kong kapatid, ang rapture at ang 7 years tribulation para sa Israel, kapag naibalik ang biyaya sa kanila, halos walang pagitan. Sapagkat pagkatapos ng rapture, pag naganap ang rapture, anong kasunod yan? 7 years tribulation. O sabihin natin, 7 years para sa Israel. Tribulation yan, kahirapan yan. Pero yung Great Tribulation, nasa dulong bahagi. 3.5 years. At dyan magaganap yung World War III, yung nuclear war. Katingnan niyo, darating ang Panginoon na nakahanda na kagaya ng umaga at kagaya ng ulan.
Tingnan nyo, pagkatapos ng rapture, kukunin ang church, ang bride, na sumagana ang biyaya sa atin, yung mga Hudyo na maiiwan, magdadanas ng hirap. Pero makakasumpong ulit sila ng biyaya sa Diyos. Kailan yung mangyayari, mga mahal kong kapatid? Kapag nagpasimula ay 3 araw, after 2 days. Balikan nga natin yung verse 2. Meron verse 2, after 2 days. Pagkatapos ng 2 araw. Ito lagi ko na itong binabanggit sa inyo. Rini-review lang natin, mga kapatid. 2 Peter chapter 3 verse 8. Ang ipinapangusap dito ni Pedro ay patungkol sa pagbabalik ng Panginoon. Sa mga unahang talata, tinalakay ni Pedro yung baha sa panahon ni Noah. Ipinangusap ni Pedro na may mga taong pinagtatawanan ang pangako ng Panginoon na muling pagbabalik. At habang tinatalakay ni Pedro ang patungkol sa coming ng Panginoon, ay isiningit niya ang isang palaisipang ito sa verse 8. Nang sabi niya, mga kapatid, huwag kayong maging ignorante sa isang bagay na ito. Na ang isang araw sa Panginoon ay 1,000 taon sa atin. Ang tinatalakay dito ni Pedro ay ang pagbabalik ng Panginoon. From verse 1, verse 2, verse 3, ang tinatalakay dyan ay ang baha sa panahon ni Noah. Sabi ni Pedro, sadyang kinalimutan niyo na nung unang panahon ay pinaapawan ng Diyos ang lupang ito ng tubig. At sabi niya dyan, pero ang mundo ngayon ay inihanda ng Panginoon hindi sa tubig, kundi sa apoy. Pupugnawin ng Diyos ang lupa sa pamamagitan ng apoy, hindi sa pamamagitan ng baha. Ang isang araw daw sa Panginoon, mga mahal kong kapatid, ay katumbas ng 1,000 taon sa atin. Kaya yung prophecy sa Hosea, after 2 days, after 2,000 years, well, kung magiging specific tayo, ang isang araw, katumbas ng 1,000 taon. Tama po ba? Sa ating panahon, ang isang araw ay ilang oras? 24 hours. Ang 2 araw, 48 hours. Kaya lang ang tanong, anong oras nagsimula ang bilangan ng mga taon? 1 a.m., 2 a.m., 3 a.m., 4 a.m., 5 a.m., 6 a.m., 7 a.m. Hindi natin malulocate yung mga taon, mga mahal kong kapatid, kung hindi natin makikita kung saan ito nagsimula. Pag sinabi kasing after 2 days, buo ba? Paano kung sabihin ko, ngayong araw, mga kapatid, halimbawa, anong araw ngayon? Linggo. Sabihin ko, after 2 days, kailan yon? Martes. Tama ba? Pero, makukumpleto pa ba yung oras? Hindi na kasi magbibilang tayo simula ngayon. Hindi na natin isasama yung from 1 a.m. Mababawas yon. Kaya hindi na makukumpleto yung oras. Kaya nga yung 3 days, mga mahal kong kapatid, na binabanggit natin sa resurrection ng ating Panginoon, ay hindi talaga ito 72 hours. So, tingnan natin ang mark. Yung binanggit ko kanina, daanan na natin. Mark 16. Dito hinugot ni Brother Branham yung kanyang topic, that is the rising of the sun. Verse 1 ng chapter 16 ng Mark. And when the Sabbath was past, Mary Magdalene and Mary the mother of James and Salome had bought sweet spices that they might come and anoint him. Verse 2. And very early in the morning, yung literal na katawan ng ating Panginoon, itinipo ni Brother Branham sa spiritual. Sabi yan, and very early in the morning, the first day of the weeks, Sunday, they came unto the sepulchre at the rising of the sun.
Itong si Maria Magdalena at iba pa mga mahal kong kapatid, pumunta sa puntod ng Panginoon kung sa salilibing, pero nung makita nila, wala na ang Panginoon doon. Tuloy natin pagbasa, verse 3. And they said among themselves, who shall roll us away the stone from the door of the sepulchre? Verse 4. Hanggang verse 7 tayo. And when they look, they saw the stone was rolled away, for it was very great. And entering into the sepulchre, they saw a young man sitting on the right side, clothed in long white garments, and they were affrighted. And he says unto them, be not afraid, be not affrighted. Ye seek Jesus of Nazareth, which was crucified. He is risen. Diba? So hindi nagkataon yan. Sumisikat yung araw, na literal. The rising of the sun, sabi nung anghel, nandoon sa loob ng yungib, ng tomb ng ating Panginoon, rather. So, bumangon na siya. He is risen. He is not here. Behold the place where they laid him. Verse 7. But go your way, tell his disciples and Peter that he goes before you into Galilee. There shall ye see him, as he said unto you. So makikita ngayon ng mga alagad ang Panginoon, mga mahal kong kapatid, after the resurrection. Hallelujah. Itinitipo natin yung katawan ng ating Panginoon sa kanyang spiritual na katawan, yung body, which is ang church. Ang ating Panginoon, sabi niya sa pagsikat ng araw, siya ay muling nagbangon sa mga patay. Alam niyo, ang ating Panginoon, alas 9 pa lang, mga mahal kong kapatid, nililitis na siya. Di ba? From Gethsemane, hinuli siya, dinala siya sa mga kapulungan. Alas 12 ng tanghali, ang ating Panginoon ipinako sa krus. Mula alas 12 hanggang alas 3, ang ating Panginoon ay nakabayubay sa krus. Anong nangyari nung alas 12 ng tanghali? Habang ang ating Panginoon nakabayubay, dumilim ang kapaligiran. Nagkaroon ng tinatawag na solar eclipse. Sa loob ng 3 hours, walang liwanag. At nung alas 3 ng hapon, ang ating Panginoon ay tuluyang nalagutan ng hininga. Alas 3 ng hapon, Friday. Biyernes ng hapon, alas 3, sabi ng Biblia, may record mismong scripture ng ating Panginoon ay nalagutan ng hininga alas 3 ng hapon. Kaya bibilangin natin from 3 p.m. kasi nakapako siya sa krus, ibinabase sa krus, inilibing siya sa libingan, then ang sinasabi na natin, after 3 days. At talagang pinagsagaan ko tong ilista, mga mahal kong kapatid, at i-record. Nung araw ng Biyernes, 10 oras na patay ang ating Panginoon. 10 hours. From 3 p.m., orasan na natin to kasi parehas lang naman yung orasan natin. From 3 p.m. ng Friday hanggang 12 midnight, 10 hours. Then Saturday, papasok ang 1 a.m., makukumpleto ang buong Sabado ng 24 hours. From 1 a.m. ng Sabado hanggang 12 midnight, 24 hours. Kumpleto yung Sabado. Pero nung Linggo, ilang oras lang. Kaya hindi to after 3 days. Bagamat totoo 3 araw, pero iba-iba po yung oras. Friday, Saturday, Sunday, 3 days. Pero ang tanong, pari-parehas ba ang oras? Sapagkat ang sabi doon, nang magbubukang liwayway at the rising of the sun, from 1 a.m., 2 a.m., 3 a.m., 4 a.m.,
5 a.m., 6 a.m., 7 a.m. Hanggang 7 a.m. lang tayo. Kunin natin yung 5, 6, and 7. Pwedeng alas 5? Tingin nga kayo kapag alas 5 meron ng sikat ng araw. Pwede kayang alas 6? Pwede kayang alas 7? At the rising of the sun. Sabi ng binasa natin sa Mark 16, ang ating Panginoon ay nabuhay sa mga patay. He is risen from the dead. Sa panahon na ang araw na literal ay sumisikat. Sinubukan ko po itong i-compute sa 5 a.m. Sinubukan ko po itong i-compute sa 6 a.m. At sinubukan ko pong i-compute sa 7 a.m. And to my surprise, mga mahal kong kapatid, talagang God's perfect number ang laging ginagamit ng Panginoon. Ang pinakamagandang sikat ng araw, alas 7 ng umaga. At kapag pinasimulan natin ng orasan ng alas 7, at pinasimulan natin ng orasan ng 33 AD, may namimintong maganap na pagsikat ulit ng araw na hula ng malakay. Sa pagkasasabi ng malakay, balakin nga natin yung malakay, bibitinin ko kayo. Hindi ko na po sinusunod pa yung manual ko dito. Dahil mahirapan po talaga kung ibigay lahat Kaya lang gusto kong sundan nyo sa sunod. Malakay chapter 4. About the coming of the Lord. Dadaanan pa natin si John the Baptist at ang propeta sa huling araw. May mga quotation tayo, di pa natin binabasa. Sabi diyan sa verse 1, For behold, narito ang mga araw ay dumarating. Tagalogin natin. Nuclear war ito, Armageddon ito, mga kapatid. Sapagkat narito ang araw ay dumarating na nagniningas na parang hurno. Ang lahat ng mga palalo, ang lahat na nagsisigawan ng kasamaan ay magiging parang dayami. Susunugin sila. At ang araw na dumarating ay susunog sa kanila, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kailan yan magaganap? Second coming. Verse 2. Tagalog, ngunit sa inyo na nangatatakot sa aking pangalan, ay muling sisikat. Sabi natin muling sisikat kasi sumikat na Sumikat na ito nung siya'y pumunta, dumating 2,000 years ago, at ang tinutukoy dito ay second coming na sa kanyang muling pagbabalik. Ngunit sa inyo na nangatatakot sa aking pangalan ay sisikat ang araw ng katwiran na may kagalingan sa kanyang mga pakpak at kayo magsisilabas at magsisiluksong parang guya mula sa silungan. So ang pagsikat na ito ng araw na nandito, mga mahal kong kapatid, ay hindi ang first coming ng Panginoon. Nakagaya ng prophesy ni Zacarias na merong pagsikat ng araw sa panahon na yon, na dinalaw sila ng liwanag. Pero itong nandito sa Malakay chapter 4 ay may kinalaman sa second coming ng Panginoon, sapagkat sabi ng verse 3, sa pagpapatuloy, verse 3, at inyong yayapakan ang masasama sapagkat sila'y magiging abo sa ilalim ng mga talampakan ng inyong mga paa sa kaarawan na aking gawin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. So hindi po to naganap sa first coming ng ating Panginoon. Ito ay magaganap sa kanyang muling pagbabalik. Ang tanong dito, mga mahal kong kapatid, gaano na tayo kalapit sa hulang ito ng banal na kasulatan? Sa unang pagparito ng ating Panginoon, merong Juan Bautista na nag-forerun. Isang quotation lang ang babasahin ko sa araw na ito. I-ready mo yung ating the table, Sir Mary Ann. I-search mo yung keyword, your message shall forerun His second coming. Your message shall forerun His second coming. Sa paksa ni Brother Branham na this day, this scripture is fulfilled. 1965.
Yeah. Paragraph 153, atras tayo, 153. Nagpapatotoo dito si Brother Branham, sabi niya, pakinggan yung mabuti ito mga kapatid. Sabi ng prophets, "Then consider now, I ask you at this hour, you people here of Jeffersonville, in 1933, the supernatural light that fell down yonder on the river, that they, when I was baptizing 500s, may binabautis mo siyang 500 katao, dami. In the name of Jesus Christ, as about a 20-year-old boy, what did it say? Jeffersonville. What was it at the foot of Spring Street there? When the Courier Journal, I believe it was the Louisville Herald, packed the article of it, so naipublish ito, naidyaryo ito, yung pangyayaring ito, yung supernatural na pangyayaring ito noong 1933, ay nailathala sa mga pahayagan, na ibalita sa Amerika, na habang si Brother Branham ay nagbabautismo, merong nangyaring supernatural. Sabi diyan, I believe it was the Louisville Herald, packed the article of it. It went plumb across the Associated Press, plumb into Canada. Dr. Levi cut it out of the paper way up in Canada in 1933. When I was baptizing my 17th person, so ang babautismo niya 500. Pero nung pang-17 na, mga mahal kong kapatid, a 20-year-old boy, isang 20 anyos na young people, habang ando si Brother Branham sa ilog, may nangyari. Sabi diyan, under this witness, and you know the rest of the story. And when I was standing there, baptizing the 17th person, a light come down from heaven, shining down above there, like a star falling from the heaven. A voice said, pakibaba, merong tinig na narinig mula sa liwanag. As John the Baptist was sent to forerun the first coming of Christ, your message shall forerun His second coming into all the worlds. Sabi ng prophet, this day, this scripture is fulfilled. Do we believe the prophets? Ngayon, anong ginampanan ng propeta, ang ministry niya? Matthew 25, basahin natin. Verse 1 to 6. Dito tayo magtatapos, bibitinin ko na muna ang paksang ito. Isa ito sa pinakamahalagang ministry ng propeta na meron siyang mensaheng dadalhin. Kung si John the Baptist ang tinig sa ilang na sumisigaw para ihanda ang unang pagparito ng Panginoon, ngayon meron namang pangalawang tinig na maghahanda para sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon. Matthew 25 verse 1. Sister Mary Ann. Sa Tagalog, basahin natin. Kung magkagayon ay makakatulad ang kaharian ng langit ng 10 dalaga, na kinuha ang kanilang mga ilawan at nagsilabas upang salubungin ang kasintahang lalaki, ang ating Panginoon. Ito ay talinghaga. Verse 2. At ang 5 sa kanila yung mga mangmang at ang 5 ay matatalino. Hanggang verse 6 tayo, Sister Mary Ann. Verse 3. Sapagkat nang dalhin ng mga mangmang ang kanilang mga ilawan ay hindi sila nagdala ng langis. Tatapwat ang matatalino ay nangagdala ng langis sa kanilang sisidlan na kasama ng kanilang mga ilawan. Samantalang nagtatagal nga ang kasintahang lalaki, referring sa muling pagparito ng Panginoon, rapture and second coming, yung pagbaba niya mismo sa lupa para maghari. Maraming mga Kristiyano naghihintay, maraming mga taong naghihintay, pero dahil sa tagal, halos 2 araw mahigit na, ilang mga taon na ang nakalipas, halos thousands of years, marami sa mga Kristiyano ang nanlamig at nakatulog sa pananampalataya. Samantalang nagtatagal nga ang kasintahang lalaki ay nangantok silang lahat at nangatulog. Kaya nagkaroon ng mga organisasyon, nagkaroon ng mga simbahan, ang simbahan ay wala nang kapangyarihan. Mga simbahan na ang naroon ay kaisipan na lamang ng tao, mga doktrina at aral ng mga tao, pero wala na ang kapangyarihan ni Kristo. And verse 6, tatapwat pagkahating gabi, alas 12,
Di ba? Pag sinabing hating gabi, alas 12, tatapwat pagkahating gabi ay may sumigaw, narito ang kasintahang lalaki, magsilabas kayo upang salubungin siya. From 12 midnight, ipinapakita lang yan, mga mahal kong kapatid, na pagtatapos siya ng ikalawang araw. Mula sa panahon ng ating Panginoon ay muling nabuhay, 33 AD, ang ministry ng prophet ay from 1906 to 1965. Yung 7 vision, naganap 1933. Ang komisyon na magpupuran siya sa kalawang pagparito ng Panginoon, 1933. Nabuksan ang mga selyo, 1963. 1965, kinuha na ng Panginoon si Brother Branham. Pero iniwan ang mensahe sa atin. At ang ministry na ginampanan ni Brother Branham, midnight cry. Midnight message. Nang layunin ng Diyos sa mensahe ng propeta sa huling mga araw, ay gisingin ang mga Kristiyano na natutulog sa mga simbahan. Gisingin ang mga mananampalataya na nakatulog ng lamig sa mga organisasyon. Tayo, andito tayo ngayon magkakasama. May galing sa Born Again, may galing sa Jesus Miracle Crusade, may galing sa si Maynilda. Galing kayo sa Maynilda, nakalimutan ko. Sa GIL, galing sa Pentecostal. Halo-halo tayo dito. Bakit? Galing tayo dati sa denomination. Galing tayo sa mga simbahan na ang naroon ay sistema ng tao. Pero salamat sa mensahe na ipinadala ng Panginoon sa atin sapagkat ginising tayo. Hallelujah. At kinakailangan, mga mahal kong kapatid, sa mga panahong ito, gising talaga tayo. Sapagkat ang muling pagbabalik ng Panginoon ay malapit ng maganap. So puputulin ko muna ito. Siguro idadagdag ko ito kung ilang oras. Kaya lang pag ibinanggit ko na kasi magko-compute na rin kayo. Ulitin ko lang, nung Friday, 10 hours ang binilang mula nang mamatay ang ating Panginoon. From 3 p.m. to 12 midnight, that's Friday. From 1 a.m. ng Sabado hanggang 12 midnight, mga mahal kong kapatid, 24 hours. Then nung Sunday, it's either 5 oras lang, 6 na oras o 7 oras, ang Panginoon ay muling nagbangon sa mga patay. And I do believe, isa sa mga araw na ito, ang iglesia ng Panginoon ay babangon sa kanyang kapangyarihan. Babangon ang katawan ni Kristo, ang iglesia ng Panginoon, at taglay ang kaluwalhatian ng Diyos. Sa loob ng maraming taon, mga mahal kong kapatid, tila ba ang iglesia ng Panginoon ay nasa kanya pang pagkakagapos. Alam nyo sa Hudyo, kapag ang patay ay inililibing, binabalot ng linen. Diba? Tapos saka ininalagay sa tomb. Si Lazaro, nang buhayin muli ng Panginoon sa mga mahal kong kapatid, binuhay siya, pero hindi siya ganap pang hindi pa siya ganap na malaya unless na yung nakabalot sa kanyang tela ay alisin. Meron pang nakapulupot sa kanya at tayo. Bagamat binuhay na tayo ng Panginoon, kunikin na niya ang ating soul. Ang ating spirit ay nabuhay na. Na-born again na tayo. Pero may nakabalot pa sa ating tela. Ang lamang ito. Ang lamang ito ang pumipigil sa atin kahit hindi tayo lubos na makapagpuri at makasamba sa Diyos. Kinakailangan ang lamang ito na bumabalot sa atin ay alisin ng Diyos. And I do believe, mga mahal kong kapatid, may kinalaman ng pagsikat muli ng araw sa mga huling araw na ito para ang mga bagay na nandito sa ating pisikal na ito, sa lamang mahina, ay ating mapagtagumpayan.
kayo mag-alala, nalalapit ang pagbangon ng katawan ng ating Panginoon. Taglay ang kapangyarihan at ang kanyang kaluwalhatian. So hanggang dyan na lang muna mga mahal kong kapatid, 2 minutes before 12. Ayaw ko pong ubusin yung oras dahil hindi rin naman natin ito matatapos ngayong araw. Kaya ibibitin natin at ihahan natin at magkakaroon na lamang tayo ng part 2 sa susunod. So ating palakpakan ng ating Panginoon. Marami pa tayong pag-uusapan sa susunod na linggo, mga mahal kong kapatid. Lord willing. Sino po pala yung naka-assign sa Sunday? Anong pitsa sa Sunday, mga kapatid? Pitsa 6. Sino yung naka-assign? Ikaw, Brother Chad? Okay. So, siguro next Sunday. Ituloy natin to. Pagpalain kayo ng ating Panginoon, mga kapatid. Tayo pong lahat ay makakatayo. So, alam kong bitin tayo, pero okay lang yan. Para meron po tayong i-expect sa susunod na gawain, sa pagtayo ulit ni Brother Ryan, at sama-sama tayong mag-enjoy sa salita ng Panginoon sa pagpapatuloy nito. Ay manalangin, isang maikling panalangin, mga kapatid, yuko natin ang ating mga ulo. Dakilang Diyos, muli Lord, maraming salamat sa umagang ito, sa ipinagkaloob mo sa amin na pagtitipon. Salamat sa mga salita mo na aming napakinggan mula pa kanina sa Bible study ng aming kapatid, Brother Billy. Sa mga patotoo na aming napakinggan, mga awitin, Lord, salamat. At sa huling bahagi ng gawain, hindi man po namin natapos ang paksang ito, pero nagpapasalamat kami, Panginoon, sapagkat meron kang mga bagay na ipinapaalala sa amin, pinapahayag, Panginoong Diyos. Alam ko, ang ilan hindi pa nila masusundan. Marami pang palaisipan ang marahil na iwan sa umagang ito. Ngunit hayaan, O Diyos, na Ikaw po ang maglagay ng inspirasyon sa puso ng aking mga kapatid, ng kagalakan, Panginoon, ng kasiyahan, na sundan ang paksang ito at magkaroon sila ng desire na makita, O Diyos, maunawaan ang mensaheng nilalaman ng topic na ito na yung ipinahintulutan, O Diyos, na aming pag-aralan sa umagang ito, na may kinalaman sa iyong muling pagbabalik, Panginoong Diyos. Higit na mas magiging malinaw ang aming makikita, sapagkat tinuruan mo kami, Panginoon, Ikaw ang nagsabi na kami ay magbantay, kami ay magpuyat, mag-aral, tingnan ang kapaligiran. Kagaya na sinabi mo, masdan ninyo ang puno ng igos. Kapag siya'y nagpasimula ng manariwa, magsupling, magdahon, alamin nyo na ang pagparito ng anak ng tao ay malapit na. Lord, alam namin, malapit ka nang dumating muli at maghari sa ibabaw ng lupa. Nakikita namin ang kapaligiran ng Panginoong Diyos. Ngunit tila po ba ang aming mga puso ay wala pa sa higit na kasinsiruhan sa pagpapahalaga ng mga bagay na ito. Ngunit hayaan na habang patuloy kami nag-aaral ng iyong makasalita, at higit na nagiging malinaw sa amin ang panahon na aming kinabubuhayan, ay higit din po na pagnasa ang bawat isa sa amin, O Diyos, na maihanda ang aming mga sarili sa iyong nalalapit na pag-agaw sa amin at sa iyong nalalapit na pagbabalik, O Diyos, para pagharian ang mundong ito. Pagpalain mo po ang mga salitang aming na pag-aralan, Panginoong Diyos. At sa pagpapatuloy nito, dalangin ko, Ikaw po ang patuloy na magpaunawa sa aking mga kapatid. At higit din pong karunungan, wisdom and understanding, revelation ng ipagkaloob mo sa amin, lalong-lalo sa aming mga manggagawa, Panginoon, upang aming maipaabot ito sa iyong iglesia, Lord God, sa mga pinili mo sa dakong ito. Bawi lamang ang papuri, pasalamat sa iyo. Amin itong ipinagkakatiwala at idinadalangin sa iyo, Panginoon. Hinihiling sa iyo pong dakila at banal na pangalan. Aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. And amen. Isang malakas na palakpak sa ating Panginoon, mga kapatid.